Pinangangambahan ng mga blogger at mga gumagamit ng social media na posibleng maging balakid sa freedom of speech ang bagong Cybercrime Prevention Law. Partikular na tinututulan nila ang probisyon sa libel at ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Department of Justice na i-block ang computer access ng mga mairereklamo ng libel. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, nangangamba nga yung ilang mga netizens dun sa ilang probisyon ng cybercrime law, lalo na yung sa pagbibigay kapangyarihan sa DOJ na i-block yung content ng mga pinaniniwalaan nitong libelous na mga content nang wala man lamang na court order. Ilang araw matapos nagdaan ni Pangulong Aquino ang Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Law, nagtipon-tipon ng ilang mga bloggers, abogado at maging mga mambabatas para himayin ang bagong batas. Ang ilang vloggers, tulad na Jane Ulmatiao ng grupong Blogwatch, nangangamba sa magiging posibleng epekto nito sa mga gumagamit ng social media tulad ng Facebook, Twitter at mga blogs. Partikular ang probisyon ng libel na may katumbas na parusang 12 taon na pagkakakulong. Mas mataas sa parusa ng regular na kaso ng libel na may maximum na 4 na taon lamang na pagkakakulong ayon kay Attorney Harry Roque. Ang problema ko dito sa cybercrime law, kasi covered yung mga bata. I would not say minors. Pag-usapan lang natin yung mga hindi na minors. That would be like 18 and above. Alam ko naman ang mga batang to Pag meron silang hindi nagustuhan, halimbawa kumain sa restaurant, ganon, or merong customer service na hindi maganda, yung iba sa kanila, sinusulat nila yan sa blog nila. So, are they covered by the cybercrime law? Mukha Or they may be making comments about the government. Hindi ko naman sinasabi lahat ng sinasabi nila mali. Maaaring tama rin, mga constructive criticism. Pero ang problema dito, pag hindi nagustuhan nung recipient, kaagad pwedeng gamitin ang cybercrime law as the as a defense, as a tool to harass, to intimidate and all that. Bukod sa libel, isa pa sa probisyon ng batas sa pinangangambahan ng mga netizens ang Section 19 na nagbibigay kapangyarihan sa Department of Justice na i-block ang computer access ng sinumang inirereklamo ng libel. Para sa abogadong si Attorney J.J. Vicini, hindi raw maaalis na posibleng maabuso ito ng mga politiko. But prima facie, the standard is so low that they can say, well, there maybe, for example, if the politician says that this is not just me, it also affects my wife or my children who are not public figures, then yes, it's possible that it could be argued that, well, prima facie, that's libelous. And then they take down that content. Tanong ko tuloy kay Atty. Vicini, dapat na bang maging mas maingat ang mga netizens sa pagpo-post ng kanilang mga status, tweets o blogs? To the extent that the penalties have been increased, certainly the deterrent factor, you have to take that into consideration. You would need to spend money, you would need to be charged, you would need to face the court in order to and face the charges before you can even bring up that defense. So at that point, there's a lot of damage that's been done to you as well. So to that extent, the deterrent factor of the law is even greater now. So yes, you do have to be more careful. Sabi ni Alliance of Concerned Teachers o ACT Party List Representative Antonio Tino, wala sa bersyon ng Senado at Kamara ang Section 19 ng Cybercrime Law. Isiningit lamang daw ito sa Bicameral Committee Conference. Ang problema rito, sabihin nung walang naging debate tungkol dyan. Kaya ako nga nagulantang na lang nang makita ko yung final version, nandun yung censorship provision na yan. Ang palasyo sinabing hindi raw magiging sagabal sa kalayaan sa pamamahayag ng Cybercrime Law, pero the concern is for those who are not trained in dealing with or issuing incendiary statements, statements which would tend to be offensive to other people, directed to other people. Maybe they should be the ones to be more mindful of these are responsibilities which are already in place, responsibilities that accompany these freedoms. So I think this is something that all of us are aware of. Jessica, balak ngayon ng mga grupo ng mga bloggers na i-challenge o questionin sa Korte Suprema yung ilang mga provision ng cybercrime law na sa tingin nila ay unconstitutional, Jessica. Okay, Joseph, good news ito para dun sa mga na-cyberbully na, yung mga maraming hater o yung mga tinatawag na troll. Pero on the other hand of the argument naman, sinasabi rin na ang internet is a very liberal platform. Yun nga ang essence of its being, di ba? Correct, that's correct. It goes against what it is, di ba? So,
paano kaya yan? Where do we find the middle ground? About the middle ground, we don't know where. No? Kaya we have to test yung mga cases. No? We have to wait for cases na kung tingnan natin kung hanggang saan pwedeng i-push yung limits ng law or what is allowed under the law. But it does, to some, no, yung mga bloggers and then yung mga kanina na mga abogado na nagdadissect noong batas ay may tendency nga siya to curtail yung freedom of speech. Kasi syempre, on the flip side of the argument is that of course you have to be responsible sa kung ano man yung sasabihin mo. But ang problem talaga is the recipient. Kaya siguro kung anong gawin mo ang pagiging patas doon sa isang piyesa, for example, sa isang blog post, kung hindi yun titingnan ng maganda ng recipient, pwede siya mag-resort doon sa batas and then can file a case against you based on that, Jessica. Yeah, and sinasabi rin naman na no freedom is absolute. At kailangan pa rin maging responsable kahit na napaka-liberal nga nitong internet as a platform. That's correct. But lumulutang dito kanina dun sa discussions, no, na parang yung the palace statement that said na hindi naman to sagabal dun sa freedom of the press. Kaya lang, ang sinasabi nila is ang kailangan mag-ingat ay yung mga hindi tinatawag nila na trained sa journalism. So with that kind of statement, assuming that I get the context correctly, no, parang yung Palacio makes a distinction between two species, for lack of a better term, yung journalist and then yung sinasabi natin na mga citizen journalists, yung mga bloggers, mga gumagamit. Hindi mo na yan ma-distinguish ngayon sa internet. Correct. But then, this law might be able to distinguish in a bad way because mas madali siguro to run after yung mga bloggers, yung mga netizens than mga so-called mga legitimate media person, Jessica. Okay, in other words, not one size fits all. That is correct, Okay. Jessica. In the meantime, mysterious nga itong di umano pagkakasingit ng provision on libel kasi wala pala yan sa conference committee ng lower house at ng Senado. In either versions, from the Senate or the House, wala yung Section 19, yung sa pagbibigay ng kapangyarihan sa DOJ to motu proprio, on its own, ay i-declare yung isang content to be blocked. Ang sabi ni Representative Tino, who's from the House of Representatives, no, ay talaga naman daw nangyayari na may ibang mga provision na wala doon sa version ng House and then the Senate na bigla na lang lumilitaw. Ngayon, At sigurado ba siya na hindi talaga pinagdebatihan itong provision ng libel? Yes, it's part of the, kasi meron silang inihain din from the House. They have its own version of the cybercrime law, cybercrime bill, and they're positive na ay meron din silang contributions dun sa final form, but never na sinabi nila yung from the House, yung Section 19. So talagang it is a creature of the bicameral conference committee, Jessica. In any case, they intend to bring this all the way to the Supreme Court. Yun ang pinakabagong development dyan. That's right, ma'am. At least the bloggers, no, because they are very concerned about yung certain provisions which they deem unconstitutional. And pag constitutionality, you can challenge them before the Supreme Court. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.